Good evening po. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po, Pastor. Good evening, Kuya Manny. Good evening, Ate Malen. Parang na-traffic yata yung iba. Parang medyo mahirap pumasok kasi, Pastor, nga eh. I know. Ba't kaya? There's something wrong sa Zoom. Probably siguro po. Sige, hintayin lang po natin sila. Kanta muna kayo, Pastor. Pasko muna to. Okay, good evening ulit. Magandang gabi sa iyo, Ate Darren, Kuya Manny, Ate Malen, and Aldrin and Jasmine. Magandang gabi sa inyo. Good evening, good evening. Let's start with our prayer request and praise report. Sige, simulan na natin kay Aldrin and Jasmine. Good evening sa inyo. Good evening po, Pastor. Praise report po, successful yung dakila nung Saturday at saka yung despedida ni Ate Darren. Hindi narinig. Hello po. Yeah, maraming salamat sa inyong pagiging punong abala. Opo. Maraming salamat po kay Sister Malin. Salamat din sa Diyos. Sinali mo na naman ako. Ayun po, praise report din po, ayun po, thank you kay Lord sa pag-iingat po niya sa ating lahat. Mula nung Monday hanggang ngayon, na lahat po tayo is walang may mga sakit po. Lalo na yung weather po, paiba-iba po ngayon. Prayer request na lang po is pag-ingatan po tayong lahat and na wala po magkakasakit. Ay, tsaka isa po pala, Pastor, praise report is yun nga po, maraming salamat kayo dahil si Allison is nagkaroon sila ng pictorial For today graduation. for graduation po. So talagang gagraduate na po talaga siya. Pag may Thank you, picture Lord. ba, Thank you, wala na Lord. atrasan. Opo. Sa praise Pag the may Lord po, picture. nakatanggap ako ng bonus kaya may panghanda na po siya sa graduation party. Pala. Thank you, Lord. Yun lang po. Oh, Thank you. provision. Opo. Yeah, Ano- that is good. Kaya Excited na kami nakapag-tights dyan. po kami ng medyo maganda-ganda po ngayon. Yun po, nagpapasalamat po kami kay Lord dahil sa patuloy na maayos yung aming sa trabaho at sa kita po. Kaya nakikita rin po namin yung tights namin na lumalaki din po. So praise the Lord po yun. Amen. Anything else? Tsaka po nakapagsabit na tayo ng mga kailangan para sa passport, application ng passport. Ayun po. So, nihintay na lang po in how many weeks? Prayer request po, Pastor, na hindi Yeah. maligaw yung aming mga documents pabalik sa amin. Yeah. Pati yung passport namin po. Thank you po. Uy, magta-travel sila. Po. Hopefully, Pastor. Para lang po hindi po ma-deport ni Trump. Yes. Yeah, ayusin ko rin yung passport ko eh. Magta-travel kaming San Diego. Okay, magandang gabi sa inyo. Ate Malen, it's your turn. Good evening po. Praise support and prayer request. Good evening po sa inyong lahat. Praise report. So, last Sunday, finally si Maxine, the daughter of Michael, yung one of our property managers, napapunta ko rin sa church. Medyo matagal hong convincing yung batang yon. But I am glad that they went to church kasama yung husband niya, and I hope
na yung sinabi nilang they like the church, they really do, and I hope they come back. Praise report ko pa rin yun dahil, God is good na pinapunta niya dun si Maxine because Maxine needs the church very bad. So much. That's Amen. good. Amen. Yeah, I receive a message no from Mark and Analu na yun nga na na-bless sila yun sa mga tao, sa church, no, sa message, everything and let's continue to pray na bumalik no. Not just them but everybody no na-invite natin na bumalik no. Pero Yes. syempre may time yan sa Lord sila kumbaga may timing yan si Lord kumbaga. Amen to that. I know. Yes, that's good. Thank you for doing your part no as a believer, it is our duty, responsibility na talagang mag-invite. Ngayon, yung pag-work ni Lord sa buhay nila, si Lord na yun, hindi na natin pay Amen. credit. Correct. Amen. Yes. Amen. Salamat, Ate Malen. Good evening Thank you. kayo, Tita Pepot. It's your turn, prayer request and praise report. Good evening po. Praise report. Continuous protection po sa amin sa mga anak ko. Prayer request ko po. Pagpe-pray ko lang po kasi pastor sa Mandaluyong nagkakausahan daw ngayon yung mga akyat bahay gang. Tatlong bahay na raw na malapit sa amin. Pinasok na. Tapos no isang araw, may nakita yung pamangkin ko na pumasok sa gate namin. Nung sinigawan niya, biglang lumabas. Parati po kasing walang tao sa compound dahil may mga paso. Kaya protection lang po sa compound namin. Yun lang po. Maraming salamat. Di ba may connection sa San Fernando Valley yan, Tita Pepot? Gabi-gabi may nakawan sa San Fernando Valley. Oo nga, Yeah. so, ang dami na nga nakikita na nga pastor sa TV, yung mga akyat bahay gang. Ngayon, nasa Mandaluyong. Ang tinatarget pa nila, yung mga maliliit na bahay, yung mga mayayaman, hindi nila pasukin. Ano mas sila makukuha sa amin? Wag Protection naman. pa rin. Kawawa na may mayaman. Thank Okay, you. salamat po. Thank you po, Tita Pep. Kung kaya Manny, ano, meron kang praise support or prayer request? Prayer request protection po sa pagbibiyahe kasi bukas po ng gabi bibiyahe na po kami ng San Diego. Oh, Oo. yeah. Oo. Yan. Opo. Kaya hanggang Sunday po siguro kami ng gabi makakauwi. Protection po. Lalo na't gabi hindi ko masyadong gabing nagda-drive pero mapilitan. Yeah, mag-ingat kayo sa sa madaming nanguhuli ngayon eh. Oo Alam nga kung po. bakit. Kita ko sa sa news, no? Parang Speeding. dami nilang hinuhuli. Basta yung parang nire-regulate nila yung speeding eh. Opo. Tsaka yung yung rolling stop. Yan, mag-iingat kayo. Yeah. Dapat full stop talaga. Full stop. Yeah. Thank you. Salamat po. Ayan. Ate Darren, meron ka bang praise report at prayer request? Or baka busy si Ate Darren, sulat mo na lang kung meron po kayo. Ayan. Ayun, sinulat nga ni Ate Darren. Dali lang po. Good evening po. Thank God sa successful event na nangyari nung Saturday for Dakila and sa pagpapadespedida po sa akin. Grateful po sa mga message niyo po. Nakakaiyak, nakaka-encourage at advices. Prayer request po, yung protection po sa biyahe namin on May 21 at ang pagstay namin sa Philippines. Thank you po. Sige, sulatin natin ng traveling mercy. Sulat natin dito, Madrid. Ayan. Okay, so tayo'y dadako sa ating dali lang po mahina ang kalaban. Ayan. Silipin ko lang to baka nagkaroon sila ng problema. Nagkaroon ba kayo ng problema sa pagpasok sa Zoom? Yan. Okay. Dali lang po. So, good evening. Ayan. So, ngayon ay May 6.
2026. Welcome sa The Upper Zoom Prayer Gathering. 8 p.m. Wednesday. Tuwing 8 p.m. Wednesday. Ako muna ngayon, ano? I-cover ko muna si Ate Faith. Ayan. So, next week, si Ate Janet. May 13. Okay, praise support and prayer request. Tapos na po tayo. Tayo po'y magbulay-bulay sa salita ng Diyos. So, reflecting on the Word of God. So, ngayon pag-usapan natin, trusting God through tithing. Ayan. So, sabi sa Malakay 3:10 na napaka-famous, bring the whole tithe into the storehouse. No? So, hindi siya buo. Okay. Kinat lang. Test me in this, says the Lord Almighty. So, tingnan natin yung buong version niya sa Tagalog. Minsan, masarap pakinggan sa Tagalog eh. Dalhin niyo ang buong ikapu sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Subukan ninyo ako sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang masaganang pagpapala na wala ng silid na mapaglalagyan. Ayan. So, background muna, no? Babalikan lang natin dito. Sabi dito, dalhin ninyo ang buong ikapo sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. No? Bring the whole tithe into the storehouse. Yung storehouse kasi na yon, doon iniimbak yung tithes nila kasi hindi naman pera ang binibigay nila, no? During those times, a part of their crop. So kung sila ay naka-harvest ng 10 mais, yung isang mais dadalhin nila doon sa storehouse. Usually ay kung madaming iba't ibang food items doon sa storehouse. Eh hindi naman makakain 'yun ng ng mga lahat ng baka sobra-sobra yun para sa mga priests, no? Yung mga spiritual leaders sila, tawag nila doon, Levites. Tapos, kumbaga, yung ano nila, yung store, yung naka-store doon, binibigay nila sa mga sa mga tawag nito sa mga kapuspalad, no? Kagaya ng balo, kagaya ng ah, balo or byuda or byudo, no? Kagaya ng orphan, walang magulang. So, nilalagay nila yun doon. Okay. So, tapos yun, pinamimigay sa sorry na wala ako, no? Kasi medyo maraming bangaw dito. Hindi ko alam bakit. Okay. Sabi dito, tithing is more than giving money. It's an act of trust, no? Kasi ni-invite tayo ng Panginoon na mag-trust sa Kanya, magtiwala. It reminds us that everything we have comes from God, no? And when we give back a portion, we're saying, God, I trust you to provide for me. So kumbaga, nagre-release ka kasi nagtitiwala ka, no? Hindi dahil sa kailangan ng Diyos. Actually, full circle din kasi kung ano yung release mo, babalik din naman sa mga tao. It can feel challenging, no, at times, but generosity shifts our focus from fear to faith. So aside from being antidote sa greed or stinginess or pagkadamot, ito ay nagsishift yung takot papuntang pananampalataya. God doesn't just see the amount we give, He sees the heart behind it. And it's not, hindi importante yung amount. No? Kaya walang issue eh. Kumbaga, kung magbibigay ka ng malaki o maliit, no? Depende sa puso mo, alam mo yun. Depende sa deal nyo ng Panginoon, di ba? So, uh, ang issue dito, yung puso mo na nagbibigay, di ba? So 10% is a good guidelines, no? No, kung hindi mo pa kasi kayang sundin, edi hihintayin ka ng Panginoon hanggang sa maintindihan mo. Ngayon, kapag naintindihan mo at gusto mong sobrahan, magiging masaya sa iyo ang Panginoon. Kumbaga dahil naintindihan mo yung ibig sabihin ng pagtitiwala sa Kanya.
Tithing becomes a way to honor Him, grow in obedience, and experience His faithfulness in our lives. Ayan, ito ang mga tanong natin. Mamili kayo ng isang tanong. Pwede rin dalawa kung gusto niyo sagutin na dalawa. So, questions for discussions. What does tithing mean to you personally? Obligasyon ba to? Worship ba to? Trust ba to? Or something else? Or lahat to? Number two, why do you think God connects giving with trust in this passage? Bakit na-connecta sa pagtitiwala? What challenges or fears can come up when it comes to tithing? And number four, how have you seen generosity impact your faith or perspective? Ayan. So, sino ang mauuna na gusto nating gustong magsumagot, no, dito? Okay, simulan na siguro natin, no? Ah, mga Anastasios. Ayan. Anastasios. Ano po, Pastor? Same din po nung sagot po namin dun sa tithing video po namin. Mhm. Na ano na sa number one, ano po, when you understand na everything is God's, yung our lives, our families, yung jobs natin, our income, everything is the Lord. So we are just stewards. So yung tithing po is obedience. It is obedience and a form of worship that ito pong binigay sa atin, ini-steward po natin na maayos. We give back what he is, ano, yung sinasabi po niya na ibigay po yung 10%, and then not just 10%, we give more. So yung income 10%, and then we do offering, yung sa piging, yung food na binibili namin, yung ingredients, and yung time na pinupour namin sa ministry. It's about serving and loving God's work. So, and also trusting in God, kasi po hindi naman po kami mayaman, where we're still somehow financially struggling, pero it's also trust that God will provide, and will continue to provide. Not just financially, but also will protect us and give us good health, and yun po yung blessings na safe po ang family namin, and knowing that everything is in God's control. So yun po, Pastor. Thank you po. Yes, meron ako dati nabasa na your tithes your tithes protects you. Kumbaga, halimbawa, may sinabi siyang example na halimbawa, ang dami mo na ipong pera, di ba? Tapos, you just put it in one place, or sabihin natin na kahadiero or vault, tapos or bangko or wherever, no? Tapos you worship it na parang saya-saya mo kasi ang daming pera, di ba? Tapos hindi ka nagta-tithes or tapos nagkasakit siya, no? Yung example niya na nagkasakit, no? Kulang pa yung naipon niya para dun ibayad na sa ospital, no? Samantalang, kumbaga, sabi niya kasi the tithes can protect you. Your tithes can protect you. Kasi, kumbaga, pwede naman na dahil sa nakikita ng Diyos, hindi naman usapin to na mayaman ka o mahirap eh. Usapin to ng puso eh. So, since nagtatrust ka sa Panginoon, ang ginagawa ng Diyos, inaalagaan ka, di ba? Nilalayo ka sa mga posibleng masaktan ng pangangatawan mo or gumasos ka ng matindi, di ba? Hindi ka mabangga or hindi ka maka-aksidente or makasira or whatsoever. I don't know kung paano gagawin ng Panginoon, pero somehow, no, our tithes, no, protects us. Ayan. Okay, go ahead, Aldrin. Sige. Gusto ko lang po ding i-share na nung bagong Christian, there were times na it's a really a struggle kasi di ka po sanay, na parang ang laki Mhm. nung 10% na pwede mo na ipambayad ng bills, or pwedeng i-treat mo yung sarili mo to something nice. Pero it's about nga po yung heart, yung obedience kay God, and following His commands, and trusting in Him na He will continue to provide and bless. Yun po, thank you po.
Amen. Amen. Totoo yan. Totoo niyan. Kumbaga, ah, if only yung maraming tao, okay lang naman kasi na hindi naiintindihan ng mga unbelievers. Kasi syempre, di pa nga kasi sila believers. Pero alam nyo, ano, ako, madami ako nakita na hindi naniniwala sa Diyos, pero very generous, no? Ang masakit, yung believer ka, kumbaga, hindi mo siya maintindihan. Pero ako rin kasi mismo, na-experience ko yung na-experience mo, Aldrin. Ako rin mismo hindi talaga naniniwala before, no? Then eventually, nung na-realize ko, oh nga, no, it makes sense, napakasimple lang. Kaya yung sabi niya na, ano, subukan mo ko. 'Di ba? Subukin mo ko dito. Pag hindi ko binuksan yung bintana ng langit, 'di ba? Eh ako talaga na-experience ko 'yon. Ayan. So mag-good evening muna tayo sa mga bagong join. Magandang gabi sa inyo. Ate Daisy na nagda-drive. Good evening sa iyo, Ate Janet. Good evening Magandang gabi sa po. iyo, Good Kuya evening. Alvin and Ate Amy. Magandang gabi sa inyo. Ayan, ayan. So, kanina na tayo. Dako tayo siguro, no? Kapag meron kayong gustong sagutin, pwede niyong i-text sa ano natin sa group chat, no? So, Ate Malen, it's your turn po. Ma'am? How have you seen generosity impact your faith or perspective? Hindi ba sabi sa 2 Corinthians, each one should give what he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. Mhm. Ako dun ho ako naniniwala that it's voluntary, it's generous, and proportional. Na, God gave you these blessings. It's not really meant just for you alone. It's meant to be shared. It is not meant for you to keep it, but in giving it out, it's going to grow back. Maybe to you, but to others. Bali ata, somewhere, Kengkay, Ayan. Apoy Kengkay. Ayan. Ito na si Pastor. Dali pa. Ayan. Okay. Go ahead po. Sorry. Ayan. So yun pong aking answer for that, how it can impact my faith when it comes to generosity. Kasi I believe Jesus is love. Jesus is kind. Jesus is forgiving. Jesus is everything good. Yeah, maganda yung sinishare niya na ano na yung equal or proportionate doon sa blessing na binigay sa iyo, 'di ba? Kasi halimbawa yung isang sabihin natin na homeless person, nag-tithe siya dahil meron siyang $10, nag-tithe siya ng $1 kasi proportionate doon sa kanyang income or sa kanyang hindi income pero whatever he has in his pocket, no. Pero halimbawa, isang tao na nagtatrabaho na sumusweldo ng let's say $5,000 tapos nag-tithe siya ng ano ng certain amount na 10% nito proportionate doon sa kanyang ano. So, kumbaga tama 'yun ano, kumbaga sa mata ng Diyos parehas sila na nagbigay kasi una galing sa puso. Tsaka proportionate pa doon sa ano, sa kanilang blessing. Ayan, thank you po. Salamat, salamat. Okay, magandang gabi muna kay Pastor Bert and ang next natin ay Kuya Manny, may share ka ba or listening mode tayo? Si Tita Pepot. Ayan. Good evening, Tita Pepot. Sa akin po yung number one, I believe yung tithing, pagsunod po, obedience pa rin tulad ng sinabi ni Aldrin, obedience kasi yung sa malakay ka na kailangan ibigay natin kay Lord yung 10% ng ating income. Kung wala man tayong income, kung ano may natatanggap natin, di ba? Kagaya ko, SS na lang ang ano ko. So, doon ako nagde-depend sa SS. Binibigay pa rin natin ng 10%, minsan sobra, pero wag lang natin kukulangan. Yun po ang sa akin. Basta trust, basta obedience lang doon sa malakay. Yun lang po. Thank you. Amen. Thank you po, thank you. Okay, who else? Ate Janet, ayan, baka meron kang masishare. Copy-paste po ako kay Tita Malen. Mhm. Yun po.
Okay, okay. So, yun. Anything else? Kung meron kayong gustong isagot, sulat nyo na lang sa chat box lahat ng listening mode. Ayan, no? So, uh, kumbaga, uh, unang-una sa lalo na particularly, we cannot speak for other churches, but sa simbahan natin, we don't force people to give. No? Kumbaga, pangalawa, since hindi naman fino-force nga, walang issue para magreklamo about tithing kasi nga, hindi naman fino-force, di ba? It's between you and God, no? Pangalawa, walang nagko-compute ng 10% ninyo. Di ba? Kumbaga, siguro ganito ang sweldo ni ganyan. Siguro ganito natatanggap ni Tita Pepot sa SSI. Wala nagko-compute. Kumbaga, it's always up to you and God. No? Kung gusto mong sobrahan sa 10%, di good for you. Kung kulang, then it's ano yun nasa puso mo yun eh. Kumbaga, ang trabaho ng simbahan ay turuan, no? Turuan ang tao para magtiwala sa Panginoon. Ayan. Kasi minsan may ibang umaattend ng simbahan, hindi lang naman sa atin, no? Kumbaga sa generally, no? May iba sila yung nagdi-dictate na wag niyong ituro ito, no? Ay hindi naman po pwede yun kasi that's against dun sa prinsipyo ng Biblia kasi dapat ituro yun. Dati nga meron akong pastor na kaibigan na sabi niya sa akin, pwede ba magturo ka sa church namin about tithing? Kasi nahiya ako eh. Noon sabi ko, nako di ba nirarab natin sila ng opportunity para sila ipagpalain. Bilang isang ama ng simbahan, tayo dapat ang una nagtuturo na mag-tithe sila. Tsaka wag tayong mahiya, hindi naman napupunta sa atin. Di ba? Hindi naman tayo parang politiko na kinukurakot yung pera or ni access, no? Na specific, well, there are pastors who has probably access in their treasury. Pero particularly sa Church of the Nazarene, wala pong access, no? Kasi meron tayong board, may treasury, at in fact, hindi nga ako signatory ng Wells Fargo natin, ano, ng ating bangko. So, kumbaga, para makapag-release ng pera, imposible kasi hindi ako signatory. No, and I refuse to be a signatory. Pwede naman, no, supposedly being a CEO, dapat part ka ng signatory. Ano yan, end or yan. No? So, treasury, board secretary, at saka yung chairman, no? So, ako, I just, kumbaga, leave it out dun sa, sa board secretary, at saka treasurer. Kumbaga, sila yung mag-release na at magpapasok ng pera. So, para talagang zero yung pagdududa sa iyo or ano. Alam mo naman ng enemy, pwede kang pagbintangan anytime. Ayan, so sabi dito ni Ate Daisy, personally, tithing for me is another way of worship. We give to glorify His name and His kingdom. Ayan, thank you po, Tita Daisy. Okay, meron pa ba? So, siguro mag-assign muna tayo no, ng prayer warrior. Siguro dito sa ah, ating Church of the Nazarene, ilagay natin si Ate Janet. Ayan. Okay, dito naman sa ating mga prayer requests ay si Kuya Aldrin. Ayan. At dito naman sa ating ah, sa ating what's next, no? Si Ate Jasmine. Ayan, sulat namin dito. Ayan. So dito sa mga what's next natin, no? Ah, Itong TBA, ano yan, Alab, Dakila, Busilak Retreat. So tatlong retreat yan. Okay. And we're praying na maisama natin yung sinag, yung mga teenagers. Dito sa New Hall Church of the Nazarene, merong LA District, no? Youth retreat. Hopefully, maisama natin sila doon para they have their own. And also, ang TBA or to be announced ay feeding program, Kapit Pandesal, Lugaw, Champurado at iba pa. At hahanap lang tayo ng tamang tiyempo, yung medyo hindi tayo busy na panahon, no? Alam niyo naman sa simbahan natin kumbaga
normal maging busy. Di ba? Pero maganda yung busy kasi ang mga busy people ay ginagamit ng Panginoon, di ba? So, kapag wala tayong ginagawa, di ba, antukin tayo sa pansitan, eh, hindi tayo gagamitin ni Lord, di ba? So, yun, i-tsempo natin yung feeding program na yan. Yung mga nagbibigay, pagka Sabado, merong linya dyan sa 3rd Street kung nakikita nyo. Doon tayo magfo-focus. Okay? Tutulungan natin yung MCB. Alright. So, okay na, no? So, siguro, pwede na tayo magsimulang manalangin. Sandali lang po. Ayan. Sandali lang. Ay, mali, mali. Ayan. Pero bago tayo manalangin, may ano pa, ayan. Sabi ni Ate Darren, God connects giving with trust because giving reveals whether the people truly believe that He is faithful, sufficient. No? Kung priority ba talaga nila si Lord and obeying Him. Ayan. Amen. Thank you, Ate Darren. So, tayo manalangin. Dali lang po. Ising ko lang. Good evening muna sa iyo, Tyron John Raimundo. Ayan. Let us pray. Lord, maraming salamat po. Thank you dito po sa opportunity na ma-remind po kami na importante ang pag-iika po or tithing or pagtitiwala sa inyo. Ito po ay form of worship. It's a spiritual thing to do. Hindi po ito about sa pera. Hindi po din to about kung malaking sweldo namin o maliit. It's about yung aming pagtitiwala sa inyo. Dinadalangin namin sa inyo, Panginoon, na patuloy niyong pagpalain ang aming simbahan. Tinataas namin ang pangalan niyo, pinupuri ka namin. Kayo po ang nag-iisang Diyos at dakila po kayo sa buhay namin. Humingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa mga naisip na sabit na gawa namin kasalanan. Pagkalinisan niyo po, Panginoon, ang aming mga sarili, Panginoon, at maging karapat dapat tawa kami lumapit sa inyo, manalangin sa magitan ng dugo ng Panginoong Kristo. Kami po'y pinatawad niyo at binigyan niyo ng pagkakataon na makasama panghabang buhay sa inyong kalwalhatian at kaharian, Panginoon. Papasalamat din kami sa lahat, Panginoon, ng mga blessings namin individually, bilang pamilya, bilang simbahan, bilang nation, dito sa Amerika at sa Pilipinas. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala nyo dahil hindi kayo bounded ng space, ng time, kundi kahit saan kami naroon, kahit saan lugar kami lumipat o pumunta, kayo po ang aming provider at ah, nagbibigay ng proteksyon, protector, Panginoon. Kaya taas namin lahat ng aming mga panalangin ngayong gabi. At unang-una, we pray for all our attendees, no? Mga members, mga workers, mga church leaders. Tinataas namin sila sa inyo, Panginoon. Maraming salamat na patuloy kayo nagpapadala at nagtitiwala sa amin. Na pag nagpapadala kayo lingko-lingko ng mga kaluluwa para po turuan at dalhin sa inyong paanan. Yata sa amin, Lord God, we pray for the May birthday celebrants, si Teo na birthday ngayon, si David, si Dubs, si Rena, si Job, si Valerie, si Kuya Lito, si Michelle, si Reggie, si Ate Analu. Salamat, Panginoon, dahil po another year, no? New year para sa kanilang lahat. Dalangin namin na kayo ang magpala at ano man yung nasa puso nila na nais sila na naayon doon sa inyo pong will ay i-grant niyo po yung kanilang mga request, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, na we pray sa mga celebrants, no, ng mga anniversary, Panginoon, sa kay Kuya Manny and kay Ate Charit and kay Kuya Alvin, Ate Amy. Salamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay at patuloy niyo pong paggalabi ng kanilang pagmamahalan at maging magandang huwaran sila sa mga iba pang couples, Panginoon, at makapagdala ng maraming tao, lalo na ang isang pamilya pa sa inyong paanan, Panginoon. Salamat po. And also, we are praying sa aming
campus, ang LA campus, kung saan nandyan ang Filipino, English, Spanish, North and South Korean churches, congregations na kasama ang NCA o ang school. Dalangin namin na magkaroon ng pagkakaisa, pagkakaunawaan at patuloy na tahimik, proteksyonan niyo yung lugar, huwag niyo kayo magpapasok na masamang loob. Huwag niyo pong hayaan na magkaroon ng mga aksidente o hindi magandang bagay na pangyayari sa aming campus, lalong-lalo na kapag may mga tao doon. Wala pong break-in, wala pong akyat bahay, wala pong pedophile, wala pong mga masasamang loob na gustong manakit, na magpa-prosper, na hindi niyo po hahayaan na makapasok po sila, Panginoon. You post your angels doon at harangan ang mga ganitong elemento kung saan patuloy na magiging safe ang inyong mga anak, Panginoon, na malayang mananambahan sa inyo. Kaya taas amin sa inyo, Panginoon, ng iba't ibang areas na pinangungunahan ng Church of the Nazarene. Gayon din po, Panginoon, ang aming mga general superintendents. Bigyan niyo sila ng wisdom, Panginoon, na i-lead kami at ang buong Church of the Nazarene sa buong mundo. Ayan. Ate Janet, kindly continue to pray for the Church of the Nazarene. Thank you. Thank you, Lord God, for tonight, giving us the opportunity to pray and come together before your presence. Lord, we pray for our General Superintendent. We pray for Buzik, for Croker, for Chambo, for Sandberg, for Daniels and Sarmiento. We pray for our DS, District Superintendent Michael Liman. We pray for our LA District Advisory Board, LA Churches, LA Pastors. We pray for our local church board, for Pastor Jeff, Pastor Bong, Tita Girly, Tita Elvie, and Kuya John. We pray for the Las Piñas pastoral staff, EJPN, PB, and PR and PQ. We pray for the English, Joshua and Bella Tequila, Michael Mata, Dan Bayer, and Pedro Torres. We pray also for the Spanish. We pray for Juan and Lina Fajardo, Gladys Rosales. We pray for the South Korean Church, K. Sun Lee, Moon Hoo Lee, for North Korean, Hei Suk Lee, John Hawan Lee. We pray for the MCB staff, for the Star Curtis. We pray for the New Covenant Academy, for the Filipino Nazarene churches, Pastor Adet, Pastor Sani, Pastor Donny. We come to you, Lord, lifting up to you your people, your leaders, oh God. We pray for your hand to be upon them, that your anointing be with them. Lord, we pray that you will consecrate their lips, O Lord, as they declare your word, Father. We know that your word is alive and active. Lord, we pray that you will protect your people. Continue, Lord God, oh God, to provide for them. Continue, oh God, to preserve them, give them good health and long life. We pray that you will give them, Lord, strength each and every day, wisdom and understanding in all things to lead your people. We pray, Father, that you will bless their families as well and even their children. Father, we just commit your people into your hands. Bless them abundantly. We speak forth your blessing, your grace, your abundance, and most of all, God, your presence. We thank you so much for their lives. In Jesus' name, amen. Amen. Maraming salamat, Ate Janet. Okay, sorry. Kuya Aldrin, kindly lead us. Apo. Thank you. Okay. Heavenly Father, Lord God, we pray for complete healing for the following: for George, for Daddy Tony, Gloria, Melania, and we pray for Eva for her lump in lungs. Pray for Pastor Jeff, the Pepot, and my wife Jasmine sa kanilang knee pain. Pray for Susan and Patrick Noel, able to walk, Lord God. May you heal them, Lord. We know that nothing is impossible with you. You are a great physician, Lord God, and we proclaim your word that by your stripes we are healed. We believe in it, Lord God. May you demonstrate your healing power, Lord God, that has no limits in Jesus' name. And we pray for the following: for sa San Fernando Valley, madalo yung akyat bahay. We pray for Costa Madrid who are moving to the Philippines, Lord God.
We pray for Sol moving to over the Sol family. We're moving to Northern California. We pray for Allison sa kanyang finals and yung kanyang credentials, Lord God, na makahanap siya ng school or program that will um, that will na madali po niyang ma-accomplish po, Lord. Pray for Marla, new job opportunity. We pray for Acostas and Lola Fe for their property issue to be settled, Lord. Pray for the Middle East conflict to stop. We pray for Israel, Lord God, your nation, Lord God, na magkaroon ng peace, Lord. I pray for gas prices to go down. We pray for our economy, not just here in the in the US, but in the whole world, especially in the Philippines as well. We pray for Hollywood housing managers and tenants that there will be no untoward incidents. Pray for Tyrone, CJ, and Pastor Jeff's US citizenship application. We pray for Aerotechnic Retelo for more business opportunities. And pray for traveling mercy for all our drivers, especially those who are driving at night shift duties. And we pray for good health for all of our members. And we pray for those who are sick, Lord God, may you heal them. And we pray for good health for everybody. Pray for traveling mercies for Kuya Edward, Tata Sebia, Lola Fe, Sister May, Brother Ben, and the Dangawens, and the Madrids, Lord. Lord, we just thank you, Lord God, for hearing our prayers, Lord. And we are excited, Lord God, that you are moving right now, Lord God, taking action to answer all of these prayers in your perfect time. Lord, we just entrust to you these people, these events, and whatever is going to happen. We know that you are in control, and we just believe in your mighty power and that you are good and you are faithful, Lord God. And you will not never leave us nor forsake us. And you will always provide and guide your children. We love you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Lord. Sa oras na to, itataas po namin ang aming connecting events, evangelism, discipleship programs, projects, mission trip, church planting. Sa May 14 po, Lord, Irog Podcast na mas marami pong umaten at mas marami pong matutunan din po. And mas lalo pang mas magkaroon ng mas magandang usapin sa mga mag-aasawa, God, na mas maraming matutunan. Thank you, Lord. And sa May 29, La Pilas Local Church Assembly, May 30, Security Tanod Training, 11 a.m. Moulton. June 5, Alab Night. June 17 to 19, LA District Assembly, Pismo Beach. June 21, Father's Day. August 1st, Sinag Kids VBS. September 27, 42nd anniversary. And Alab Daklila Busilak Retreat to be announced, and a feeding program, Kapit Pandesal Lugaw at iba pa. And May 28 to 30, Spring Family Camp, 2027, Spring Family Camp next year, Memorial Weekend. Lord, we're praying sa lahat ng events na to, God, na kayo ang manguna sa lahat ng mga plano ng leaders namin, God, na maging successful, maging maayos. Bigyan niyo po sila ng provision, bigyan niyo po sila ng wisdom na kung ano yung mga dapat gawin. And also, God, na mas maraming ma-invite, mas maraming soul na maisama, God, and also, God, na mas maging mas maraming matutunan po, Lord. And also, God, na lahat ng itong events na to, God, is kayo ang gumabay, Lord. Kayo ang umalalay sa mga leaders po namin. Na lahat po ito is
para din po sa inyo, Lord, na maging maayos ang lahat, especially po yung mga importante pa po na dapat mangyari. And also, God, sa Sinat Kids, God, na mas marami kami ma-invite na kids, mas maraming parents na pumayag na maisama yung mga bata sa church, Lord. Para mas, dahil ang mga bata is talagang na mas makalala po kayo, magkaroon sila ng personal relationship sa inyo, Lord Jesus. And also, God, sa feeding program, God, na tulungan niyo po kami na maplano ng maayos po na kung kailan yung right time, right day, at kung paano po, kung ano po yung mga dapat na gawin din po para po mas maraming soul po kami na maimbitahan sa church, and also God, mas mapaparamdam namin sa kanila yung pagmamahal ninyo, Lord, sa lahat po sa amin. And also, God, etong spring camp, Lord, is nasa, na, na maging maayos po ang lahat. Na itong plano po ito is for 2027 is maging masaya ulit po, mas maging maayos, and mas memorable po. Yung Alam Dakila Busilak Retreat, Lord, is na maging maayos yung mga plans, yung mga leaders po namin, Lord, na hindi sila ma-stress, hindi sila magkasakit, and sa lahat ng mga planong gagawin nila, Lord, na samahan niyo po sila na kayo ang manguna. Give them wisdom, Lord. And na maging mas marami kami ma-invite, God. Maraming salamat po sa lahat ng mga itong binibigay niyo sa amin na magiging busy kami, Lord. Maraming salamat dahil lahat po ito ay para sa inyo. In Jesus' name, pray. Amen. Amen. Lord, we pray for this coming Friday as we conduct the ocular visit para ma-check, Panginoon, yung venue for the 2027 Spring Family Camp. We pray for safety, magandang deal ang makuha namin, bigyan kami ng favor, mas mababa na price, mas may ayos niyo, Panginoon, at meron kaming 1 taon, 12 months para ipanalangin na maging successful, maging safe, maging masaya, maging nakaka-bless na family camp, Panginoon. We also pray, Lord God, yung mga iba't ibang retreats or overnights, Panginoon, na mas mahirap siyang gawin, Panginoon, pero naniniwala kami mas makapag-minister kayo, particularly for each group, Panginoon, as we conduct itong testing namin for this year sa mga age group retreats, Panginoon. We pray, Lord God, na kayo po manguna, kayo po ang mag-approve at mag-disapprove kung tama yung aming ginagawa, ayun, ayon, Panginoon, sa inyong kagustuhan. Hindi po importante kung ano po yung aming gusto. Ang importante po kung ano po yung plano nyo sa simbahan namin at sa inyong mga tao. We pray all this in Jesus' name. Amen. We also pray, Lord God, this coming Sunday, marami pong darating. Meron pong Mother's Day celebration. Meron din po, Panginoon, na baby dedication. Dalangin namin, unang-una, Panginoon, mabless yung puso, pa-honor ng tama yung mga nanay. Maayos na baby dedication para kay Eliana. Maging sapat, Panginoon, ang aming mga pagsasalusaluhan na kayo po magpala, Panginoon, sa amin. Maging safe yung gathering, maging masaya, at yung mga maiimbita, Panginoon, ay bumalik, Panginoon, sa presensya niyo at makinig, Panginoon, sa inyong salita. In Jesus' name, amen. Praise God. Salamat po, Panginoon, muli sa gabing ito, Panginoon. Ikaw nga ang aming binibigyan ng papuri, pasalamat sa lahat ng aming naidulog sa inyo ng mga panalangin. At tunay, O Diyos, ikaw ang kumakatagpo sa lahat ng mga ito at sumasagot, Panginoon. So sa aming pamamahinga sa gabing ito, Panginoon, ayan mo nga, ikaw pa rin ang aming maranasan, ang iyong presensya. Pagpalain mo nga ang bawat pamilya na aming kinabibilangan. The Lord bless you and keep you.
The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen and amen. Amen. All right. Maraming salamat po. Tayo po yung mag-picture-picture na. Buksan na natin ang ating mga bintana para po tayo makapag picture-picture. Buti pa si Pastor nasa beach. Oh. Opo, dito po ako sa Hawaii. Medyo mainit dito sa may sumisingit, hindi umuubra. Ilapit mo pa yung mukha mo sa akin. Ayan. Halata tuloy tayong wala Yan, tayong sa Hawaii. na background. Okay, Mawala. 3. 1, 2, 3, smile. Ayan. Kasi namimiss ko yung Maui, Pastor Bert, Ate LB. Kaya, kailan ba tayo babalik doon? Balik po kayo. Ulitin po natin Isa yan. pa. Sorry. May sapay daw, may sapay. Sapay. Okay, 1, 2, lapit pa konti. Yan, 1, 2, 3, smile. Ayan. Yeah. Oh, nawawala. We'll see you on Okay, good night. Good night. We'll see you on Sunday, Mother's Day. God Yeah. bless you. Bye. Bye. Good night. Thank you. Right. Good night.